Si Attorney Jamie Bundok, mga kababayan. Attorney, ano yung message mo kay Tatay Digong po sa kanyang kaarawan? Dami mo nang nilabas na message. Ano, meron na pala? Dami na sa Facebook ko, pero ulit-ulit ko namang sasabihin, I don't mind repeating it, na ang message ko sa kanya ay pasasalamat. Pinagtanggol niya yung Pilipinas. At ngayon, this is the ultimate sacrifice. Ultimate sacrifice. You not have to make this ultimate sacrifice, pero tayo naman ang mag-sacrifice para sa kanya. Correct. Isa lang naman ang kailangan gawin, mag-ingat. Yeah. Yun lang. Bulabugin talaga. Bulabugin natin. Kasi yung iba nga, peaceful nga to eh. This is peaceful, but takot na takot yung administrasyon? Ang dami na nilang kawalang hiyaan na ginawa sa atin. Sobra. Peaceful pa rin ang protest natin. We have proven na hindi tayo physical revolutionaryo. Mental tayo, spiritual revolutionista. Ang dami na nating beses na pwede tayong nag-aklas, gumawa ng gulo. Sa sobrang kawalang hiyaan nila, hindi naman natin ginawa. So this is again a peaceful protest. Ano different? Sabihin ng iba, ano, pagkakaiba niyan sa dati, mas malakas to. Mas madami to. Worldwide. So anong mako-comment mo yung kay inilabas kahapon ni Senator Amy Marcos, yung initial findings nila po? Alam mo, mixed feelings talaga ako dyan. No? Kaya hindi ko siya pinag-uusapan. Without that hearing, obvious na yun. With that hearing, okay, at least it is put on paper. Pero for me, dapat dalhin na kasi sa mga prosecutor ang mga ganyang klaseng kaso para walang opportunity for grandstanding, for politicizing, or self-politics. Kasi I'm not accusing her of anything. Ang sinasabi ko lang, kailan ba tayo susunod sa sistema na sinusunod ng mahihirap? Bakit yung mahihirap ang sistema sa prosecutor? Pag mayaman, Senado ang prosecutor. I mean, dapat pakita na natin na ang mayaman at mahirap, isa ang pila. Tama po, tama. Diba si Duterte, pag pagkain, pumipila eh. Correct. Tama. Pipila siya sa mall, pumipila. Yun yung message niya doon eh. Malaki, maliit, dapat isang linya. Bakit lagi may VIP? Lagi. Pero so attorney, malabo yung mga usap-usapan na si Senator Amy raw ay papunta sa PDP. PDP, ampunin. Malabo yun. Ayoko talaga pag-usapan. We understand, attorney. Pasensya na kayo. I with due respect to everyone, to the party and to her, PDP laban, straight tayo. Okay. And I'm not doing that just for my own victory. Tama na yung mga lumang pangalan. Awa ng Diyos, talaga, this is our chance. Na parang Duterte, bagong pangalan sa presidency, sa national politics. Let's do that same thing. Kasi, ano ba nangyari nung hindi tayo nakinig kay Duterte nung 2022? I mean, nakinig tayo nung 2016, 2015 to 2016, nakinig tayo. Tama Nung po, COVID, nakinig tayo. Diba? Binaba natin siya, nakinig tayo. 2019, nakinig tayo dun sa mga sinabi niyang senador. 2022, hindi tayo nakinig. Understandable. Kasi yung anak niya, Correct. Nakampi. na inamin naman po ni Ma'am VP na mahal natin at respetado natin, nag-sorry siya. Inamin po niya yung kanyang pagkakamali. Pagkakamali. Kaya bilib ako sa kanya lalo. Pero, ibig sabihin, yung hindi nakinig kay tatay, dapat umamin din. Tama po. Dapat umamin din. Ay, mali. Okay? Unless talagang loyalista ka, and I respect that. Pero, hindi tayo nakinig. Nagkaloko-loko yung bansa natin. Ito ang worst natin sa political history natin. Worst. Mas masama pa to dun sa senior. Compact. Kasi ngayon talagang binabalahura pati congressional processes. Tapos ang Senado nagiging prosecutor na. Diba? Una, ang problema lang natin, sila Tulfo nagiging prosecutor. Ngayon, pati Senado. Okay din in a sense na we needed it. Pero dapat hindi kandidato. Correct. Diba?
madami namang nakaupo. Senador hindi Jamie Bundok, may tanong lang po ako. Anong masasabi ninyo kay Rapi Tulfo na parang matagal na yata nga nananahimik? Hindi naman siya nagsasalita sa mga Sa nangyayari. mga issues. Sa mga issues eh. Pero doon sa ano ba yun, yung PC, yung lottery. Parang ang tapang niya ron eh. Ang dami niyang sinasabi. Pero pagdating sa issue sa BICAM na napakalaking issue din at saka GAA, at saka ngayon sa pag-aresto kay Tatay Digong parang wala siyang masabi, parang ang tahimik po. Wala akong message sa kanya out of respect to a candidate. Okay. Ang message ko sa taong bayan, imulat niyo po yung mata ninyo dun sa mga kunwaring tagapagligtas versus yung totoong tagapagligtas. Correct. Ang totoo pong tagapagligtas, bukod sa buong may kapal, ay yung mga bayani na katulad ni Duterte, yung subok, hindi yumayaman sa taong bayan. Tama po, tama. Hindi po tagapagligtas yung kunwari didinggin kayo para lang sa mga type nila na issue. Kasi ikauunlad ng karir nila. Pero hindi tahimik dun sa mga pinakamasasakit na issue na talagang sumisira sa bayan natin. Opo, tama Bilib na po. bilib ako, halimbawa yung mga vloggers, tumatayo talaga hanggang masaktan. Yung mga dating Opo. vlogger na supposedly matatalino, kung kailan masakit, dun hindi nagsasalita. Correct. Tama. So may bayaning vlogger, may peke. Ganun din sa senador. May totoong tagapagligtas, merong hindi. May peke din. Ako, pasensya na po, babanggitin ko lang yung pangalan. Matagal na akong hindi fan nung pangalang binanggit mo. Yung senador na yon, yung pamilya na yon. Opo, opo. I am sorry po. This is my personal opinion. I'm very sorry. Hindi nyo rin siguro ako gusto. Hindi ko rin kayo gusto. Karapatan Kasi natin. po, ayaw ko ng anything na sumisira sa sistema. Ang hirap na magbuo ng sistema, tapos biglang maninira kayo ng kapwa nyo, parang iimbestigahan nyo. Kunwari, investigador kayo. Hindi naman walang due process, hindi makasagot yung inaakusahan nyo. Kung minsan, Tama po, makakachamba ka talaga dyan, may matutulungan ka. Good. Pero chamba lang yun. Yung mga naaapit. Diba? Mas pinofocus yung for the show. Oo, tapos isa kanila, edited yan. Yung kapag nakatulong sila sa kapwa, wow, ang daming Galing. coverage. Yung mga naapi, Tama. anong coverage? May erratum ba sila ini-issue? Isa makapag-explain. Hindi makapag-explain. Yung iba dyan, galit na putya ako, tinulpo na ako, wala man lang tumawag sa akin. It's wrong and I'm not against them personally. It's not personal. In other words, sir, selective siya. Oo, tsaka diba, tataas na ng rating nyo. Sige na, ako, suka. Sige, suka, tingin nyo sa akin, no problem. Kasi manalo matalo, pag magsasalita po ako ng totoo, dapat po walang sila ng sistema. Namamatay lahat, lagi na lang, sinisira sistema. Impeachment, binoto na nga, sisirain pa yung binoto ng tao. Ang dali-dali magpasa ng batas, biglang mamaya, dadagdagan. Correct. Lahat. Pero patuloy pa yung attorney, no? Patuloy pa yan. Patuloy pa yan. Pero para saan pa? Katotoo Kaso sir, lang. di ba, Tutuloy tayo, pero nila sir, in-extend na naman sa April yung oral. Yun. Yung issue nga, natatapakan na, Natatabunan na. natatabunan na. Pinag-uusapan natin kung nandito sila o hindi. Kasi nakakatuwa na issue. Pero sa totoo lang, importante ba yun? Tapos I heard sir na yung regarding sa 2025 budget na oral, in-extend sa May 16 I think. Oo nga. So after na ng eleksyon. Oo, tapos na. O di ba? Meanwhile, ilang percent na yung nagastos doon dahil sa mga automatic release. Kasi di ba ang appropriations, merong mga automatic na appropriated Pang-under ng gobyerno ba? Oo nga. Siyempre, na-release na yun. So, Yung sa DSWD, na-release. siguro last na tanong na lang, attorney. Ano na ba yung plano ng PDP, attorney, na yung si former President Duterte po nandun na sa Netherlands, yun ICC. lahing? Yun nga So, ano yung plano ng problema, grupo? Ano bang ginawa nila? Di ba pinipilay talaga tayo? Di ba yun naman talaga Pinipilay yung talaga. plano nila? So tayo, ano ba gagawin natin? May instructions na ba si tatay doon sa Hindi, inyo? sa kanya talaga sabi, tumuloy lang tayo ng tumuloy. And he Okay. will, Tama siya, po, tsaka tama. si Inday will do the best they can to post, to speak. Pero wala na sa kanilang sagot. Nasa inyo na, makikinig ba kayo? Okay. Makikinig ba kayo? Alam ko, ngayon, it sounds like I'm a candidate na parang, sabi niya,
boto nyo ako doon po. Hindi po. Sa totoo lang, kung sino yung sabihin niya, from now on, makinig na po kayo kasi he has proven na hindi sa tuta ng oligarkiya, hindi sa tuta ng US, China o kung ano pa man, talagang servant siya ng Pilipino. Ang linaw na proven na ilang beses nyo ba kailangan bago makinig sa kanya? Kasi kung yung tulpo, galit kayo, selective siya, kayo, selective din. Kuminsan yung taong bayan, selective din, makinig tayo kay Digong, tapos pag hindi nyo type yung sinasabi, ay ayoko na. Anong ganun? Kung talagang nagtitiwala kayo, lalo na po sa endorso, sa botohan, makinig na po tayo parang awan. Tapos huwag yung sabihin, hindi, mahina yung iba sa PDP. Walang ganun. Walang ganun. Vote straight tayo Vote para straight. isip natin si Bibi Sara. Oo, survey lang yan. Survey yan, survey, alam siya. Nag-iba-iba yung survey, attorney. Iba yung sa survey ng mga mainstream. Iba yung main survey. Tsaka nakita nyo tayo ang pinaka-highest gainer. Yung iba, mas mataas pa sa atin, pero pababa. O di, pagdating ng May 12, ganyan na yan kung hindi kayo magpapaloko. So you mean to say, attorney, yung effect ng pag-aresto kay Tatay Digong, what is the effect sa PDP po? Bumababa ba o tumaas lalo? May mga nagtanong nga sa akin, bakit daw ang ganda ng survey ko? Hindi naman ako gumagastos. Sino ba ang campaign manager Kasi wala nyo? namang pera talaga ang Sabi PDP. sa akin, sino ba campaign manager? Alam mo, sagot ko, si BBM ang campaign manager. Aya! Yung mga paninira niya. Kasi wala ka nang gagawin eh. Tama. Kasi kung sino yung i-endorse niya, yun ang ayaw ng tao. Totoo. Oh. Yan, hindi ako nangaaway. Alam niyo naman ako, diplomasya ang aking plataforma. Pero kampanya to, bawal ang balat sibuyas dito. Tama, correct. Kami, tinatawag yung suka, tsaka yun, pang-aasar lang yan. Ako hindi ako nang-aasar. Nagsasabi na ako ng totoo. Una, halimbawa, yung sinabi kong respectfully, na hindi ko type yung ginagawa dun sa hearing, opinion ko yun. Pag sinabi kong hindi ko rin type yung ginagawa na kunwaring piskalya ng ibang kandidato, they take the law into their own hands. Ayoko yun eh. Pero that's sincere. Hindi ako nang aasar. Hindi ako nang aasar. Nagsasabi ako ng totoo. Bawal ang balat sibuyas. Ako nga kung ano-ano na binato nyo sa akin, sinasalag ko lang yung kamatis ko. Di ba? Nakita nyo naman yung kamatis. Natanggap ko naman yung mga kamatis nyo. Sinasalsyado ko pa. Attorney, last na lang. Maraming nagtatanong ng mga audience ko, attorney. Paano mo raw na dala yung sarili mo? Bakit ang bata-bata mo pa rin? Music. Music talaga. I believe. Yung batas, nakakatanda yan. Correct. Yung music, bawi. Nakakabata yan. Sir, panawagan po natin sa mga mamahal sa mga Duterte, Visayas na sa Yung pagmamahal nyo kay Duterte, kailangan po malinaw sa utak niyo that it is not worship. Correct. It is gratitude. Bakit? Kasi talagang Duterte lang na pamilya ang nagmahal sa Pilipinas na nakarating sa ganung mataas. Kasi dito, ikaw, mahal mo Pilipinas, makakarating ka ba sa presidency? Malabo. Sana, pagdadasal kita kung gusto mo yan. Pero malabo. Kasi ang oligarkiya, pag nagmamahal sa Pilipinas, ibinababa. Kasi the system already works for them. Ayaw nilang maalog. Kaya ang mga Duterte, mahal ang Pilipinas, pero dahil sa patunay sa ginawa sa Davao, nakaangat. Hindi natigil ng mga oligarkiya. Kailangan natin ulitin yon. Ngayon naman sa Senado. I'm telling you, sabihin nyo na lahat ng gusto nyong kritisismo sa akin, okay lang. Ang mapapangako ko sa inyo, yung Duterte 9, yung PDP Laban Street, walang tutak dyan ng oligarkiya. That's a promise. Walang tuta dyan sa mga lumang pangalan. Ako, I even speak for Attorney Vic. Marami ko minsan nagdududa kay Attorney Vic. Real talk tayo. Double agent na. Wala. Tigil nyo na yan. Straight tayo. PDP Laban straight. Kasi si Attorney Vic, those who are not against us are with us. Sabi sa Biblia, diba? He is with us. Sinasabi niya na, binubulgar niya na nga lahat ng mga koneksyon nila. Correct. Ng administrasyon. Correct. Hindi pa ba tayo magpapasalamat, no? Diba?
Tapos, sila Marcule. Dadating mamaya si- pupunta dito. May kailangan pa bang magpatunay ng mama? Napakagaling. Ano mo ba kailangan patunayan niya? So most likely, attorney, kumpleto kayo mamaya. Hindi. Kasi nga, ang very clear, ang plano namin is to be everywhere. Okay. Kaya baka dalawa-dalawa, tatlo-tatlo. Okay. Sa totoo, baka dito nga pinakamadami kasi tatlo dito. Okay, sige. Tapos, alam niyo naman yung sitwasyon ni Senator Bato. So, we're not sure kung saan siya dadalo. Pero dadalo yun. Hindi ko lang alam kung saan for security reasons. Why? Not because he is evading arrest. Mali yan Mali yung headline na Bato is evading arrest. Mali. He is evading illegal arrest. Correct. Iba yon. He is evading illegal arrest. Kasi baka- sanctioned by the government. Kasi kung hindi na naman dadaan sa korte, di ba? Dadali na naman agad. Sinabi na nga sa hearing nila nung isang araw na ang preliminary findings illegal yung Illegal. arrest. So if they are going to effect the same arrest on Bato, edi illegal ulit. O so ba't nyo sasabihin evading the law si Bato? Hindi. He is evading the outlaw. Kahit The na sa, outlaws. attorney, no, sa procedure sa ICC, maling-mali yung ginawa nila, di Eh ba? ako sa opinion ko, binasa ko na ng ulit-ulit yung Rome Statute. Sinilip ko na rin yung ICCPR. Di ba? International Covenant for Civil and Political Rights. Ng Rome Statute. Article 127, silipin nyo na rin. So is that, attorney, hindi ba yun pwede bang anong tawag doon? Ma-file na ng impeachment complaint si PBBM doon? Pwede naman lagi eh. Pero sino boboto? Sa kanya Kaya ang impeachment, kailangan majority sa lower house, 2/3 sa upper. What do you think, sir, after the election, sir? May Diyan tayo magtutuos. Diyan tayo magtutuos. Kaya hintayin nyo yung filing. Ba't pa tayo ngayon magpapile? Hintayin nyo. Kaya nga sinasabi ko, yung boto nyo ngayon, kahit feeling nyo, naku, matatalo tong PDP na governor, halimbawa, o PDP na mayor, it doesn't matter. Tama. Boto nyo yung Duterte para magpalit yung mukha ng Congress, both houses, Congress. Yun ang pinaka-importante. Paltan nyo yung mukha niyan kasi right now sila talaga yung nagkakawala-wala talaga, nagwawala na. Para silang mga yung mad dog. Lagi may proof pa rin, sir. Oo, alam mo yan ang mahirap. Kasi ako, sinwerte ako, nakaranas ako ng pag-aartista bago ng politika. Tama. So wala sa akin yan, di ako nabubulag sa gininto ang tabing ika nga. Problema, yung mga congressman na may pangarap mag-artista, yun ang problema. Kasi sa totoo, alam mo, ako, 50 years old na ako, may message ako lalo na yung mga nakakabata na congressman, o kahit mga mas nakakatanda, pero hindi pa nakakaranas kasi ng kasikatan. Yung kasikatan po, ampaw yan. Wala yan. Wala. Lahat ng kaligayahan na nakuha ko mula sa kasikatan was because I was following my dream. Hindi dahil din sa sigawan ng tao. Correct. Kayo, kitang-kita ko sa mata nyo kasi ako, ang tagal ko na sa showbiz, nakakabasa ako ng tao. Kitang-kita ko sa hearing, yung libog nyo na makilala kayo. Correct. Kitang-kita ko. And I'm telling you, it's not too late. You can change. You can change that. Huwag nyong habulin ang hungkag na kaharian ng kasikatan. Nung high school kami, may play yung sa kaharian ng araw, title. Ang kwento nung dula na yun, basta sinuko niya lahat, binenta niya yung gitara niya, binenta niya yung flauta niya, pati yung kaibigan niya, binenta niya. Pagdating niya dun sa kaharian ng araw, walang laman. Tapos nagsisisigaw siya, hungkag, sabi niya. Kasi empty. Ganyan ang kasikatan. Hungkag yan. Ang hanapin niyo po, tulungan niyo po yung bayan. Correct. Tama po, Mga hayop tama. kayo, tulungan niyo na yung bayan. Hirap na po kami lahat. Pati ako, middle class ako, hirap na hirap ako bumili ng bigas. Middle class po. Ate Jimmy, may isang tanong pa ako. Thank you, attorney. Wala Ako, ba? real talk ako, yung mga galit, kasi bala na kayo. Sir, birthday wish ng Tatay Digong. Teka, may tanong pa. Wala po ba tayong dapat ipangamba sa Comelec pagdating ngayong Mayo election? Madami. Madami tayo dapat ipangamba. Pero, vote. Ang lagi kong, sige na nga, una kong bibigyan ng scoop. Wow. Sa April 3,
magpa-file na po kami ni Attorney Bombet Corrion, no, as petitioners. Okay? Challenging the online voting ng OFW. Kasi mali talaga yung online voting sa OFW. Ano to? Facebook pageant. Correct, correct. Wala nang balota. Nakalagay dun sa batas dapat balota. Tapos yung mga systems po na ginamit, untested. Nako. Untested. I'm sorry, alam nyo, ang dami nagagalit pag ganito. Lagi sinasabi, ano ko yung, ano ka, si Respicio, kinasuhan, di ba? Pero, bawal na ba magsalita talaga ngayon? Grabe. Bawal na eh. Bawal na magsalita. At halimbawa ako, nagsalita, may totoo akong hinala, pero mali ako. O ba't yung kayo kukulong? Eh nung isang araw nga, nagkamali yung inquiry, sinabi si Bato daw, conceded that the Duterte arrest was okay, legal daw. Sabi ni Bato, hindi ko sinabi yan. Logo talaga, no? Oh, pero inquirer.net yata yun, o ewan ko, kung sa GMA, wala na akong pake, hindi ko alam kung sino. So parang wala nang nangyari. O, pero wala nangyari. Pero yung mga sila Crisette, Binibira nila. bibirahin nyo, sila MJ, DDS vlogger lahat yung, Bakit parang napakainit po nila sa mga DDS vlogger kapag influential pag mga BBM po nagmumura kay Tatay Digong, wala naman po silang aksyon na ginagawa. Kaya nga, ang panawag ko po sa taong bayan, pro, anti, whatever, idilat nyo na yung mata nyo. Hindi na po tama yung nangyayari sa bayan natin. Ang nangyayari ngayon, yung fundamental right nga, ibig sabihin sa lahat, fundamental, basic. Ang fundamental rights po ngayon, binibigay na lang sa kakampi ng administrasyon. Grabe. Ganun na ngayon. Freedom of speech is sacred. Haharap ako kahit kaninong congressman, mag-debate tayo. Pero walang contemptan. Kasi yung contempt na yan, that is challengeable dapat. At ako nananawagan din po, magalang na nananawagan na sana yung korte ngayon, lalo na po yung kataas-taasang hukuman, sana po rumeresponda kasi sila na lang po ang huli nating saligan. Sila na lang talaga. Wala na po talaga iba. Sila na lang ang makakatigil yan. Yung dalawang sangay ng gobyerno natin, Wala na eh. wala na. Sila na lang ang pag-asa natin. Pag napikon, contempt. Pag napikon, content, tama ba yun? Dapat yun immediately, pwede yan i-challenge. Kapag hindi ka mag-sorry, attorney, contempt ka. Oo, saka ka. Sorry ka sa akin, contempt kita. Grabe. Oh, di ba? Pag ako nandun, Inaamin mo ba, mali ka? Hindi mo inaamin, contempt kita. parang ganun eh. Kaya nga umiiyak si Crisette eh. Umiiyak si Crisette. Alam mo, yung iyak nila, hindi yun kahinaan ha. Oo. Yung iyak Galit nila, yun. isa galit. Galit yun. Galit yun. Galit yun, na parang para sa taong bayan, hindi para sa sarili nila. Talaga. Ang Bill of Rights natin, congressman ang yuyura. Grabe. Grabe yung nangyayari sa atin. Sa panahon- Makinig na po kayo kung sino man mga nakikinig pa. Sa panahon po ni Tatay Digong, attorney, walang ganun eh. Ulo! 6 na taon siya nanilbihan, 6 na taon siyang miyura ka. Ni minsan meron ba yung pinakulong na Masyado pang ang journalist? Masyado pang ang uwi ang rapper kasi binira daw sila. Kinayaan nga lang sila eh. Yung sa ADS attorney, di ba? May violations naman talaga yung sa Hindi, ADS. tsaka tinan mo, yung sa Rappler, ang ginawa nila, nagkaso sila ng libel. Sa korte dumaan. Oh. Sa korte. At least hindi tamad. Oh, alimbawa, yung sila, yung mga ayoko kasing panggitin yung mga pangalan nila. Yung mga congressman na kumaaway sa vloggers. Tamad. Kasi pag nag-hearing sila sa House, rules nila, walang filing fee, no? Kontrolado nila lahat, hindi na sila tatayo dun sa kanilang kinauupuan. Pag nag-file sila, gagastos sila, mag-iintay sila, aasa sila sa desisyon ng prosecutor, magpapagawa pa sila ng mga pleading, hahanap pa sila ng ebidensya, wala naman sila mahahanap kasi, at madidismissan lang sila malamang. At kung feeling nila may mababayaran silang prosecutor, I'm not saying meron, pero kung feeling nila meron ganon, maa-appeal pa rin naman yun. Matagal. So ba't sila magpa-file pa sa korte? So ang pinakamadali, pinakatamad,
na solusyon, teka, hearing tayo dito, gamitin natin ang pera ng taong bayan. Tapos, surihin natin. Diba? Eh, ano yun? Kung hindi sila pwedeng tawagin na, kunyari, mali, o tawagin na korap, o tawagin na duwag, o purihin, tawagin pogi, tawagin maganda. Pag tinawag na maganda, magagalit na naman ba yung Gabriela? Diba? Ang sa akin, yung malayang pananalita, sa atin lahat dyan, hindi sa inyo lang nakaupo, bawal yun. Ay, ang may kailangan nga ng malayang pananalita, yun nasa ang mga minority. Correct. Lagi naman. Ba't kailangan ng freedom of speech na nasa taas? Eh, sila na nga yung... Nasa taas. Meron na nga silang Claire Castro eh. Malayang malaya yung salita. O kailangan ba ng freedom of speech ng congressman? Eh, may privileged speech sila eh. It doesn't apply to them. Tayo may kailangan nun ngayon. Kaya kayo, huwag kayong tumigil magmura. Basta wag hate speech. Pero kung gusto nyo magmura, pero may point. My point. Yes. Bakit bawal? Sir, sabi ni Abante, pwede na daw yung namo. Oh, yun na nga eh. Pwede siya sana mo, pero yung iba, tawagin Pwede. lang na. Tsaka yung iba nga, hindi naman siya pinangalanan. Oo. Akalain mo yung congressman nagaganyan ka sa live? Namo. Oh, ako ha, hindi ko rin gusto yung mga post ni Abante na gano'n. Ay, sabi ko doon yung pangalan. Ayoko talaga banggitin pangalan. Bulaan eh. Tama. Pero kasi sa akin, malaya naman siya. Gawin niya yun. Kahit yung mga nakadila siya, gano'n. Okay lang yun. Hindi sa totoo, tao din yan eh. Correct. Okay lang sa akin yun. Basta pagdating sa kongreso, gawin mo yung trabaho mong tama. Tsaka huwag ka mang-ape. Huwag mang-ape. Diba? So, kayo na po bahala. Kasi sa totoo ito, hindi naman nila panonood ito. At ako, hindi ako patatawag ng mga yan. Di tataas lang lalo ranking ko. Hindi ako tatawagin ng mga yan. Nasa sa inyo po. It's not enough na iboto nyo kami. Ikampanya nyo po yung sinasabi ni Pangulong Duterte. PDP 9. Ikampanya nyo. Mangaway kayo sa mga hindi bumoboto sa PDP laban straight. Sabihin nyo, hala ko ba Duterte ka? 10 na ba kayo ngayon, attorney? 10 kayo ngayon? 10 o 9 pa rin? Officially 9. Nine. Pero mahal na mahal ko yan si Dr. Mata. Okay. Ako personally boboto ko yan. Pero kasi we have to be strict lang. Sa rules kasi kailangan meron tayong MOA. Oh. Yung party within. Eh wala pa eh. So hanggat hindi nangyayari yun, Nine pa malinaw lang tayo. Pero kung ako lang personally, oo, he is my number 10. Sir, maasahan mo kaming mga DDS vloggers, tumutulong kami sa pangangampanya para sa PDP natin. Salamat po. Salamat. Pasensya na kayo. Tumataas talaga boses ko kapag pinag-uusapan yung Tricor kasi artist ako eh. Correct. I'm an artist. Kahit abogado na ako ngayon, yung pusong to, artist to. I believe, sir. Ito lang. Ang nagpatayo ng bahay ko, ito. Saka ito. Ito lang. Diba? Ang kahit pa paano nagtaguyod sa akin ng kahit pa paano ng ilang taon ito. Ang nagpasok sa akin sa Duterte movement dahil sa kanta ko, Takbo. Tama. Diba? Ang nilabanan ko, kahit network nilabanan ko ito. Sabi, ayaw nyo at sa gusto ito. Tapos gaganunin nyo? Bakit? Ano karapatan nyo busanan ako? Tama. Diba? Galit ako dyan. Gawin nyo lahat, okay na gawin nyo lahat. Huwag lang violence, tsaka huwag lang Tama. freedom Freedom of expression. Akin to. Akin to. Kahit ano sasabihin ko, bahala kayo kung di nyo type. Pang last, sir, ano yung wish mo ka Tatay Digong? Kanyang kaarawan. Tatay Digong talagang alam mo, lahat tayo dama natin yung pang-aapi, yung luha. Ako basta nagpapasalamat kay Digong. Tay, dapat tapos ka na eh. Tapos ka na dapat sa trabaho. Hanggang ngayon, nagsasakripisyo ka pa. And not just for the candidates, but to fix this goddamn country.
hanggang ngayon po nagtatrabaho kayo. I just want you to know the power of your words, the power of your presence, and the power of your anointment. Please rejoice in the fact that you are in fact a chosen one. Hindi the chosen one, marami namang chosen. But He is, you, Tatay, are a chosen one. And we thank you. And we thank the Lord 80 years ago that He allowed your soul to enter this world and to fix it. Itutuloy po namin yan. Mabuhay man kayo hanggang 200, lumakas man kayo, humina man kayo, mawala man kayo sa daigdig o tumuloy kayo ng ilan pang dekada, pagpapatuloy namin. I will always be your loyal servant, and I serve at the pleasure of my President. Sir, huling tanong na lang po. Sir, kayo ba naniniwala kayo na si FN is nandito sa Pilipinas? Walang pake. Hindi talaga, wala akong pake. Huwag kayo magpaloko dyan. Alam mo yung issue na yan, yung kunwari, nandito ba siya, nawala ba, nandun ba siya sa mesa, Photoshop, distraction po yan. Be smart. Correct, Be correct. smart. Be smart, ha? It's not wrong to ask it, of course. It's a good question. Pero be smart. Distraction yan. Pag-usapan natin. Correct. Falsification. PhilHealth. Impeachment. PhilHealth. Tama, tama. Yun yung tunay na problema. Bigas. Yan ang pag-usapan natin. Wala akong pakialam kung na-overdose sila o hindi. Wala akong pake. Wala akong pake. Wala akong pake. Mag-drugs kayo kung gusto niya. Pero para sa akin, Total, nasa ibang bansa sila eh. sana matuloy yan. Kasi sa akin, I'm not saying to break the law, ha? I'm saying, nagdadrug sila sa ibang bansa. O our laws don't apply there. O, di bahala sila. Correct. Pero dito, walang pake. Walang pake sa... Kung nandito na, Photoshop, walang pake alam. Ang paki is yung tunay na problema. O, sa ano tayo? Malayo po tayo sa Pilipinas. Oo, sa totoo lang mo, isa lang naman ang problema natin, budget. Lahat yan, budget yan. Correct. Impeachment, budget. Pinalis si Tatay, budget. Eh, pera. Because greed is running this government. Greed. Greed. Hindi lang greedy people. Greed. The entity of greed. Yun The yung spirit of greed is running. There are demons in our government. Yun si Senador Jimmy Bundok. Attorney Jimmy Bundok, number 10 sa balota. Wag na kalimutan mga kababayan sa darating na Thank you, attorney. Mayo. Ayan, number 10 ng ating Thank you. Senador. Picture mo ako, okay. Sorry. Maraming salamat.